Yari kayo. Yari kayo kay kapatid na Senator Marcoleta. Ayaw nyo kasing magsitigil. Hawak ni Senador Marcoleta ang kaisa-isang alas. Pag itinuloy ang impeachment ni BP Sara, naku po, may nakakatakot na babala ang ating kapatid na senator. Kasi kayo, hindi kayo tumitigil. Kasi mga kababayan, real talk po tayo. Mabababaw kasi yung mga ebidensya tungkol kay BP Sara. Hindi magsasalita si Caro Dante kung hindi niya hawak itong kaisa-isang alas na ikakapanalo ni BP Sara. Yari kayo, yari kayo. Eto na ang ating kapatid na Caro Dante. Nagsalita na. Kumanda sila. Ito po impeachment na ginagawa nila. Bahala sila. Bahala sila. Yari kayo. Pero kung ako masusunod, sabi ko sa kanila, para mabawasan ang kahihiyan ng ating gobyerno, para hindi na mapahiya ang administrasyon, tigilan nyo na. Tigilan nyo na. Tigilan nyo na para hindi na mapahiya. Ngayon, kung gusto nyo mapahiya, tuloy nyo. Hindi rin naman kayo mananalo. Kahit saan tayo mapunta, hindi mananalo. Hindi mananalo ang kalaban ng ating Vice President. Sinabi ko na nauna, uulitin ko sa inyo. Kung ayaw nilang itigil, nasa sa kanila. Pero kung gusto nilang mawala ang kanilang kahihiyan, itigil na lang nila. Magandang umaga mga kababayan at mga kapatid. Ngayon po ang ating pag-uusapan, itong magiting na kapatid na si Caro Dante Marcoleta na bumisita sa The Hague. Kasama niya po ang ating BP Sara at ilang mga kaalyado po ni Tatay Digong. Nag-celebrate po ng birthday itong ating ikalawang Pangulo. Ngayon po mga kababayan, nag-celebrate po sila at talagang ang ating kapatid na si Caro Dante merong pasabog mga kababayan at pinanindigan niya ito na ang ICC ay wala na pong jurisdiction sa ating Pilipinas. Kaya itong pagkakahuli kay Tatay Digong, isang malaking sampal at kahihiyan sa ating bansa dahil ang isang pinakamagaling na naging Pangulo ng ating Pilipinas ay pinahuli lamang sa banyaga. Ngayon po mga kababayan, dito po mababanatan si General Torre na bagong Chief PNP, mga kababayan. Dahil sinabi niya dito na mali ang kanyang paghain ng warrant of arrest. Dahil nasa cellphone lang po ito, mga kababayan. Kaya ito na po. Inyo na pong panoorin, mga kababayan. Talagang magugulat po kayo kay Caro Dante. At talagang tinatayuan niya po ang ating Pangulong Duterte at talagang hindi siya natatakot na ilabas ang totoong katwiran. Nag-issue ng resignation order ang ating Pangulo akala ko totoo na Akala ko naman yung bureaucratic reset. Kahit konti lang, naniwala ko, baka okay naman yata ito. Wala rin. Akalain mong naglagay siya ng PNP si Torre na naman. Kilala niyo ba si General Torre? Si General Torre, bakit siya yung nagpanggap na representative ng Interpol? Hindi totoo yun, sapagkat kung totoo na nakipag-cooperate ang Interpol sa ating bansa, dapat sana ang nakausap niya siguro yung Pangulo ng Pilipinas o kaya yung DILG Secretary.
Ngunit wala naman tayong nakita na representative ng Interpol na pumunta sa Maynila. Meron ba kayong nakita? Pagkatapos nung inaaresto si Pangulong Digong, pinakikita ni General Torre yung kanyang cellphone, yung warrant of arrest nasa cellphone. Nakakita ba kayo ng ganun? Hindi po ganun ang pagsisilbi ng warrant of arrest. Dapat po yung representative ng Interpol ang pumunta sa Maynila, dala-dala niya yung physical copy ng warrant of arrest. Ganon po yung paraan, hindi po pinakikita sa cellphone. Yun pong counterpart ng Interpol sa Maynila, ito yung PCTC. Ito yung executive director, nandun dapat hindi nagpakita. Ang kanilang ginamit ay General Torre na walang kapangyarihan magsilbi ng warrant of arrest. Wala rin siyang kapangyarihan na bumasa ng Miranda warnings. Bakit siya na naman ang na-appoint na PNP? PNP chief. So, ang buong akala ko, pag pinagtatanggal mo, pinag-resign mo lahat, ang miyembro ng iyong gabinete, tanggalin mo na silang lahat, pumili ka na lang ng mas magaling. O hindi naman nata totoo eh. Tingnan po ninyo kung anong nangyari sa ating bansa. Yung ekonomiya natin, humirap na ng humirap ang ating bansa. Yung presyo ng bilihin hindi na maabot ng kinikita ng karaniwang manggagawa. Nag-aaway nga sa Kongreso ngayon eh. Kasi po sa taas ng bilihin, kinakailangan mag-legislate na lang na maitaas na yung sahod. 200 pesos per day, sabi ng House of Representatives. 100 pesos, sabi naman ng Senado. Ang tagal na magdebate. In the meantime, kawawa ang mga mamamayan. Bakit hindi na lang nilagay yung 150 pesos na lang, i-legislate na yan, pansamantala man lang, makaabot-abot man lang yung kinikita. Hirap na ang Pilipino. Pagkatapos, hindi naman niya tinanggal yung mga economic managers. Nandun pa rin ang BBM. Nandun pa rin yung NEDA, pinalitan lang ang pangalan. Nandun pa rin ang, ano ba yun? Department of Finance. DOJ! Eh anong gagawin mo? Akala ko ba ang pangit ng ating ekonomiya? Akala ko ba ayusin natin ba't hindi ka maglagay ng matino? Naglagay ka pagkatas tinanggal mo pagkatas nilagay mo sa ganito. Hindi po pwede yung ganun. Pero kaya po tayo nandito sapagkat nandito ang taong kinikilala natin ang pinakamabuti, ang pinakamagaling na presidente ng Republika ng Pilipinas. Akalain mong dadalhin dito? May araw na. Yun po bang ating justisya sa Pilipinas ay hindi na gumagana? Is our judicial system in the Philippines no longer functioning? Is our prosecutorial system in the Philippines no longer able to function? Hindi po totoo yun. Umiiral, gumagana, umaandar ang hustisya ng ating bansa. Kung nagkamali ang sinumang Pilipino, kung nagkamali halimbawa ang isang naging Pangulo, o dilitisin natin. Pero sa sarili nating patakaran, sa sarili nating batas, hindi sa batas ng ICC. Pagtiyagaan na lang po natin, kahit anong mangyari, mawawalan din ng saysay ang ginawa nila laban kay Pangulong Digong. Lalabas din po ang katwiran, magtatagal lang po ng konti dahil may proseso. Wala ng jurisdiction ng ICC sa ating Pangulong Digong. Maniwala kayo sa akin. Pinatatagal lang nila sapagkat pinupolitika din dito yan. Mahirap lang magsalita kung akala nila tayo ay nagsasalita laban sa ICC. Hindi po. Ang sinasabi lang natin kahit balik-balik na rin mo ang pangyayari,
wala ng jurisdiction po ang ICC. Pati po yung charge na kanilang ikinapit sa Pangulo, crime against humanity, hindi kakapit sa Pangulong Rodrigo Duterte. Sapagkat yung war on drugs, hindi po klasipikado na crime against humanity. Yung programa na ginawa niya is a legal, it is a regular governmental action to wipe out drug problem in our country. Presidente po siyang nakakaalam ng mabuti para sa kanyang bansa. He should have been judged by the benefit, by the advantages reaped by the Filipino people from his program. He should not have been judged from the number of people who were killed along the war on drugs. May mamamatay at may mamamatay, alam naman nila yun eh. Sapagkat ang nagsusulong sa droga yung mga kriminal, lalaban at lalaban yung mga yan. Bakit kailangan mo siyang husgahan sa bilang o sa dami ng matay? Kailangan husgahan mo ang isang programa doon sa nakinabang, milyon-milyong pamilyang nakinabang. Ngayon, bumalik na naman ang droga. Ngayon, bumalik na naman ang krimen. Kayo po ang nakakalam, ang mga kamag-anak nyo sa Maynila ang magsasabi sa inyo, bumalik na naman ang problema ng ating bansa. Ayan po mga kababayan at mga kapatid, napanood nyo po ng buo ang pagsasalita ni Senator Marcoleta at naglabas po talaga ng reaction po dito sa mga nangyayari sa ating bayang Pilipinas. Kayo na po ang humusga dahil talagang tinatayuan talaga ni Caro Dante itong ipinaglalaban ng bayang Pilipinas na sana po makauwi at makasama nating muli ang ating Pangulong Duterte na talagang pinagkaitan ng kalayaan. Kinasuhan lang naman nila mga kababayan dahil sa sinasabi nilang yung pagpatay sa mga kriminal. Di ba? Ginawa lang naman niya yan para sa bayan. Ginawa lang niya para gawin ang kanyang sinumpaan ng kanyang kampanya. Di ba mga kababayan, yan yung kanyang pangako na susugpuin niya ang kriminalidad, lalong-lalo na itong paglaganap ng drug addiction. Mga drug addict na nangunguna po dahil sa mga krimen, yung mga bata na pagsasamantalahan, yung mga dayuhan, yung mga kapitbahay natin na hindi na matahimik dahil nga po parang mga zombie na ang mga masasamang tao na nagkalat. Yan ang kanyang sinumpaan nung kanyang pangangampanya na within 6 months ay susugpuin niya itong droga na ito. Kaya mga kababayan, anong masasabi nyo? 'Di ba? Wala naman siyang kasalanan talaga. Itong kinaso sa ICC mga kababayan walang saysay ito. Kakatigan po siya ng batas. At yung mga nagsasabi na masamang tao si Tatay Digong at mamamatay tao, mali po kayo dyan dahil ginawa lang ni Tatay Digong yung kanyang trabaho. Bilang isang presidente, siya ang merong mandato para gawin ang tama sa kanyang bayan. Di ba? Siya lang naman yung pangulo na ganyan. Matapang, may kamay na bakal, at talagang nirirespeto. Tignan nyo nung panahon yung mga kababayan. Di ba? Napakatahimik. Disiplinado ang mga tao. Bawal ang kumakanta ng 10 oras ng gabi. Bawal din ang nakahubad. Walang snatcher noon. Walang mga magnanakaw noon. Walang mga pickpocket noon. Walang mga nag-aadik sa kalsada. Makikita mo, puro tahimik. Nakita nyo po ang diferensya mga kababayan. Ngayon po, ikumpara nyo po mga kababayan, nagkalat po ang mga kriminalidad. Lantaran po ang paggamit ng mga pinagbabawal na droga. Mga vlogger gumagamit.
Binibidyuhan pa nila ang kanilang sarili. Ganyan po sila mga kababayan na walang respeto sa batas ngayon. Kaya mga kababayan, i-comment nyo po kung anong masasabi nyo. Mga kapatid, mga kababayan ko sa buong mundo, i-comment nyo po kung talagang sinusuportahan nyo po si Tatay Digong. Suportahan natin ang gumaganap po ng trabaho. Pinaninindigan ang katwiran at batas. Yan ang ating kapatid na si Senator Marcoleta. Mga kababayan, tayuan po natin mga kababayan. Salamat po ng marami. Once again, ako po si The Wonder sa Philippines. Isang like po, isang share, at isang subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay po mga kababayan.